Hi, today we're making a favorite Filipino kakanin, sapin-sapin. O yan, di ba? Iba-ibang kulay na kakanin. So, masarap to. So, mga ingredients natin para sa ating sapin-sapin ay, this is 1 cup ng powdered malagkit, 2 cups ng coconut cream or gata na malapot. This is 1 cup ng sugar, 1 can ng condensed milk, and kailangan din natin ng food color. So, what I have here is egg yellow at saka purple. So, yan lang ang mga kailangan natin para sa ating sapin-sapin. Sa procedure, pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients. So, unahin natin yung ating powdered malagkit. And then, isasama natin yung ating sugar, yung ating coconut milk, pati na rin yung ating condensed milk. So, hahaluin lang natin mabuti yung ating mga ingredients hanggang matunaw natin yung ating sugar. So, kailangan mawala yung mga lumps natin ng powdered malagkit. Kailangan very smooth yung ating mixture. Yan. So, wala nang lumps yung ating mixture. Ngayon, ang gagawin natin dito, hahatiin natin ito sa tatlo. Kung natatandaan ninyo, di ba ang sapin-sapin, tatlong kulay siya. So, yung ating mixture na hahatiin, yung isa, lalagyan natin ng kulay violet, yung isa kulay yellow, and then yung matitira, yung white. So, ito na yung ating mixture na pinaghati-hati natin into 3 equal parts. So, yung isa dito sa ating mixture, lalagyan natin ng purple na food color. And then, yung next na mixture natin, lalagyan natin ng yellow na food color. So, this is egg yellow. And then, yung last one, hahayaan lang natin na walang food color na nakalagay. Yan. So, kapag magluluto tayo ng sapin-sapin, ang gagamitin natin is our steamer. So, yan. Magpapakulo muna tayo ng tubig bago natin isalang yung ating sapin-sapin. So, intayin muna natin ito kumulo, Yan. So, ito yung pan na paglulutuan natin ng ating sapin-sapin. So, nilagyan ko siya ng konting oil. And then, ibabrush natin yung oil sa paligid niya, saka sa side. Ibabrush lang natin all over with oil. So, if you have coconut oil, pwede nyo nang gamitin ninyo. Since hindi pa ako gumagawa ng ating latik, I'm just using plain cooking oil. Yan. So, brush natin lahat ng paligid ng ating pan. And then, lalagay natin yung purple colored natin na mixture as our first layer. Yan. So, ito na yung ating sapin-sapin. Nilagay ko na siya dun sa ating steaming rack. Ngayon, tatakpan natin ng cheesecloth yung ibabaw niya. And then, tsaka natin to sasalang dun sa ating kumukulong tubig. Kumukulo na yung tubig natin. Pwede na nating isalang yung ating first layer ng sapin-sapin. Yan. So, ito yung purple na layer natin. Lulutuin muna natin siya hanggang maging firm siya. So, babalikan natin to, Yan. So, habang niluluto natin yung first layer ng ating sapin-sapin, gagawa naman tayo ng latik. So, yung latik na ipakita ko na before kung paano gumawa. Pero, ipapakita ko na rin ngayon kung paano ulit. So, may pan tayo dito, ilalagay natin yung thick coconut cream. So, this is about a cup and a half siguro ng malapot na coconut cream or kakanggata. Ito sinalang natin over medium heat. Ngayon, nahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang magbuo-buo siya. So, hindi natin ito hahaluin. Babalikan natin to. So, ito naman yung ating latik. Medyo tingnan natin. Haluin na natin ng konti. Kasi medyo nag-curdle na siya. So, halu-haluin din natin para hindi masunog yung ilalim niya. So, kapag medyo namumuo-muo na siya, halu-haluin natin. So,
Balikan natin ito ulit. Yung ating latik, medyo naninikit siya sa ilalim. So, i-scrape lang natin siya para hindi masunog. So, kung makita nyo, meron na siyang oil. Lumabas na yung oil ng ating gata. So, continue lang natin to hanggang maging brown yung ating latik. So, medyo marami yung oil na lumabas sa kanya. So, papatayin na natin yung ating kalan at ihiwalay natin yung latik mismo doon sa langis. Patayin na natin. So, now we're gonna make some budbud for our sapin-sapin. So, what I have here is a cup of desiccated coconut. So, kung meron kayo na coconut na bagong kudkod, yun ang gamitin ninyo. But since wala ako, I'm using desiccated coconut dito. So, ito toast natin siya hanggang maging brown. So, hintayin lang natin mag-toast to. Halo lang ng halo para hindi siya masunog. Lang mag-toast yung ating desiccated coconut kasi mainit yung ating pan. So, titingnan nyo siya baka masunog. And then, sa ating toasted coconut, I'm gonna add about a tablespoon and a half ng sugar. Yan. So, kung gusto niyo dagdagan pa ng konting sugar po pwede. But I just used a tablespoon and a half dito para hindi masyadong matamis. So, hangin na natin to. Hangin na natin kung luto na yung first layer ng ating sapin-sapin. So, paano natin ma-check? Kukuha tayo ng toothpick or anything na matulis. And then, piprick natin yung gitna niya. Yan. So, kapag nakita natin na firm na yung ilalim natin, pwede na nating ilagay yung second layer ng ating sapin-sapin. Yung natin ilalagay is our yellow-colored na mixture. Tinakpan natin ulit ng cheesecloth yung second layer natin at ilalagay natin ulit yung ating takip. So, hintayin natin ulit na mag-firm up yung ating second layer bago natin ilagay yung pangatlong layer. So, checkin na natin ulit yung ating sapin-sapin. Tingnan natin kung firm na yung second layer natin. Yeah, firm na siya kasi hindi na siya sumasama. Yan. So, pwede na natin i-add yung ating third layer, which is yung walang kulay natin na mixture. So, lalagay na natin, ha. So, buhos lang natin ulit sa ibabaw. And then, lulutuin natin to ulit hanggang maging firm ulit yung third layer natin. So, tatakpan natin ulit to ng ating lid. Balikan natin to. Check natin yung sapin-sapin natin. Yan. So, tingnan natin kung luto na ba yung ating top layer. Yan. So, pag wala na sumasama dun sa ating stick, ibig sabihin nun, firm na yung top layer natin at pwede na natin itong hanguin. Yan. So, patayin na natin yung apoy. Yan. So, ito yung ating sapin-sapin. So, medyo babrushin natin ng oil ng ating latik yung ibabaw niya para shiny siya. Palalamigin lang natin to tsaka natin siya hihiwain. Lagyan lang natin ng oil yung ibabaw niya. Babalikan natin to kapag malamig na. Yan. So, this is how we're going to serve our sapin-sapin. So, nilagyan natin ng budbod sa ibabaw. Ngayon, kung ayaw ninyo ng ganito, po pwedeng ihiwalay yun ng lalagyan yung budbod. So, separate yung lalagyan niya para kung sino man yung gustong maglagay ng budbod sa kanya, lalagyan na lang nila. Kasi hindi rin naman lahat ng kumakain ng sapin-sapin gusto yung may budbod. So, kung gusto ninyo, yung ilalim natin, di ba, kulay purple siya. So, pwede kayong mag-mash ng ube, yung luto na ube, pinakuluan, and then isama nyo sa kanya. Tapos yung middle portion naman na kulay yellow, pwede nyo rin siyang lagyan ng langka. Kaya lang, since ngayon wala ako, hindi ko na to nilagyan. So, sana nagustuhan nyo tong video na to at sana i-try nyo tong recipe na to. Hanggang sunod ulit, maraming salamat sa panonood.